Paano kung ang pinakamalaking pangarap mo na maging isang kilalang chef ay malayong malayo sa realidad ng iyong buhay? Paano kung habang abala kang bumubuo ng iyong kinabukasan, may isang taong lihim na naghahangad na maging bahagi ng buhay mo kahit alam niyang may hinihintay ka ng iba? Ito ang kwento ni Abigail, isang simpleng dalagang Pilipina na may malaking pangarap. Tapat na pag-ibig at pusong handang magsakripisyo para sa pamilya. Ngunit hindi niya alam na ang mga desisyong gagawin niya ay magdadala sa kanya sa mga pagsubok na babago sa takbo ng kanyang buhay. Abigail, marunong ka na bang magluto ng paborito mong buko pie? Natatawang tanong muli ni Ben habang magkatabi silang naglalakad pauwi mula sa plaza ng kanilang bayan. Napailing si Abigail. Nako Ben, hanggang ngayon ba naman yan pa rin ang tanong mo? Simula pa ng second year high school, yun ang biro mo. Kasi masarap naman talaga yung gawa mo. Nung grade 5 pa yon, nakailang kain ka na nga ng gawa ko nun eh. At masarap pa rin hanggang ngayon. Ang totoong chef, hindi lang buko pa yung kayang gawin. Kaya nga nag-aaral ako sa culinary school para maging professional. Napangiti si Ben habang kinakamot ang ulo. Ikaw, nakapasok ka ba sa kolehiyo bago ka mag-training sa military? Alam na alam ni Abigail ang sagot. Hindi kasi nakapasa si Ben sa entrance exam ng isang kilalang universidad sa Maynila. Ayan tuloy, mag-training ka na lang. Pagbalik mo, wala ka pa ring diploma. Wala ka ring propesyon. At least, may abs ako. Loko. Sabay silang nagtawanan. Ganoon sila lumaki, palaging nagtutuksuhan, palaging nag-aasaran. Ngunit sa likod ng lahat ng yon ay may isang bagay na hindi nila basta masabi. Pagmamahal. Pagmamahal na pareho nilang nararamdaman, ngunit pareho ring kinatatakutang aminin ng tuluyan noon. Lumaki sina Abigail at Ben sa isang simpleng komunidad ng mga manggagawa sa isang bayan sa Laguna. Hindi mayaman ang kanilang mga pamilya. Hindi rin maragya ang kanilang mga buhay. Ngunit masaya sila. Si Abigail ay nag-iisang anak ni Mang Roberto at Aling Linda. Naging baldado si Mang Roberto matapos maaksidente sa pabrika. Maraming taon na ang nakalipas. Mula noon, bahagya na siyang nakakalakad ng maayos. Dahil sa kanyang kondisyon, bilang gwardya sa gabi na lamang siya nagtatrabaho. Samantala, si Aling Linda naman ay isang librarian sa pampublikong paaralan. Madalas silang magkasalisi ng oras. Kapag umuuwi si Mang Roberto mula sa trabaho, paalis naman si Aling Linda. Dahil dito, maagang natutong maging responsable si Abigail. Tuwing umaga bago pumasok sa eskwela, siya nag-aasikaso sa kanyang ama. Pinapakain niya ito ng inihandang pagkain ng kanyang ina. Pagkatapos ay siya naman ang nagluluto ng kakainin nila sa buong araw. 11 taong gulang pa lamang si Abigail nang matuto siyang magluto ng kanyang unang sinigang. At mula noon, nahulog na ang kanyang puso sa pagluluto. Masaya si Abigail kapag may nagsasabing masarap ang kanyang luto. Masaya siya kapag nakikitang ubos ang pagkain. Masaya siyang magpakain ng kapitbahay. Masaya siyang magluto para sa kanyang ama. At higit sa lahat, masaya siyang makita ang ngiti ng mga taong natitikman ang kanyang mga niluluto. Kaya nang dumating ang panahon para pumili ng kurso, hindi na siya nagdalawang isip. Magiging isa siyang chef, isang tunay na chef. Hindi basta tagaluto, kundi isang chef na kikilalanin ng maraming tao. Madalas niyang isipin ang kanyang hinaharap. Nakasuot siya ng puting chef uniform. May pangalan niya sa dibdib at nagtatrabaho sa isang mamahaling restaurant sa Maynila. Pagkatapos tikman ng mga customer ang kanyang pagkain ay tatawagin siya ng manager. Chef Abigail, gusto po kayong pasalamatan ng mga bisita. Lalabas siya mula sa kusina at magugulat ang mga customer. Hindi nila inaasahan na ang chef na gumawa ng napakasarap na pagkain ay isang maliit at magandang dalaga. At sa isip ni Abigail, palaging may kasamang palakpakan ang eksenang yon. Dahil sa sipag at tiyaga, nagtapos siya ng may mataas na karangalan sa culinary school. Pagkatapos ng graduation ay agad siyang naghanap ng trabaho. Hindi siya naghangad agad ng mamahaling hotel o 5-star restaurant. Alam niyang kailangan magsimula mula sa ibaba.
Kaya nag-apply siya sa isang sikat na chain ng cafe sa kanilang lungsod. Pagmamayari ito ng isang negosyanteng babae na si Madam Antoinette. Mayroon itong isang maliit ngunit sikat na cafe sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Okay lang to. Lahat naman nagsisimula sa maliit. Balang araw, magiging chef din ako sa malaking restaurant, sabi ni Abigail. Mahigpit ang pagsusulit sa mga aplikante. Maraming bumabagsak. Ngunit nang dumating ang turn ni Abigail, halos mapahanga niya ang lahat. Mabilis siyang magluto, nalinis magtrabaho, at masarap ang kanyang timpla. Nang matapos ang exam ay sigurado siyang matatanggap siya. Ngunit nagulat siya sa naging desisyon. Tinanggap siya pero probationary lamang. Hindi niya agad naintindihan kung bakit. Lalo na nang marinig niya ang bulong-bulungan ng mga empleyado. Isang araw, habang nagpapahinga siya sa likod ng cafe, lumapit ang isang waitress na si Viola. Bagong salta ka pa kasi, hindi mo pa alam ang kalakaran dito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Abigail. Isang buwan kang pagagawain ng todo, walang bayad, tapos hahanapan ka ng mali. Kapag may nakita silang dahilan, siba ka kaagad. Libre kang manggagawa. Napakunot noo si Abigail. Sigurado ka ba? Hindi naman ikaw ang una, at hindi rin ikaw ang huli, sabi pa nito. Hindi alam ni Abigail kung paniniwalaan niya si Viola. Kilala kasi ito sa pagiging tamad. Madalas din itong mapagalitan. At hindi nagtagal ay natanggal nga ito sa trabaho. Hindi naman nagulat ang karamihan. Samantala, kabaliktaran naman ang trato sa kanya ng direktor ng cafe. Si Gavin, anak ni Madam Antoinette. Batang negosyante, masipag, mabusisi, at halos lahat ay takot sa kanya. Magaling ka, Abigail. Mabilis ka at malinis ka magtrabaho. Siyempre, masarap rin ang luto mo. Ipagpatuloy mo lang. Minsang sabi ni Gavin sa kanya. Ngunit kahit pinupuri si Abigail, hindi naging madali ang trabaho. Maliit ang pangangatawan niya, samantalang napakalaki ng mga kaldero at kawali sa cafe. Kapag ordinaryong araw ay kaya pa niya, pero tuwing weekend doon nagsisimula ang kanyang bangungot. Dumarating ang mga birthday party, family reunion, company gatherings at iba't ibang handaan. Sunod-sunod ang order, sunod-sunod ang pagluluto. At dahil matipid si Madam Antoinette sa empleyado, pang-3 empleyado ang ginagawa ni Abigail ng mag-isa. Mababa rin ang kanyang sahod at hindi naman nagbibigay ng tip ang mga customers sa kusinero. Hindi rin siya tinatawag sa dining area para pasalamatan. Wala ang mga eksenang pinapangarap niya noon. Ang meron lamang ay init, pawis, pagod at pananakit ng likod. Isang napakainit na araw ng tag-araw, parang pugon ang kusina. Halos hindi na makahinga si Abigail. Doon siya nilapitan ni Gavin. Abigail, bakit mo pinapahirapan ang sarili mo rito? Napatingin siya rito. Ano po? Mag-waitress ka na lang. Maghahanap ako ng lalaking papalit sa kusina. Mas kakayanin niyang trabaho. Baka magkasakit ka rito. Sabi pa ni Gavin. Nagulat si Abigail. Pero pinag-aralan ko ito, sir. Pangarap kong maging chef. At mawawala ba ang pinag-aralan mo kapag naging waitress ka? Hindi naman, di ba? Makakabalik ka pa rin sa kusina balang araw. Pero sa ngayon, mas kikita ka. Mas marami kang tip. At mas bagay sa'yo. Napaisip si Abigail. Hindi may kakaila. Totoo ang sinabi ng kanyang boss. Mas malaki nga ang kinikita ng mga waitress kaysa sa kanya. Pagbalik ni Ben mula sa training, may sapat ka ng ipon. Makakapagbukas kayo ng sarili niyong cafe at tutulungan pa kita. Baka nga maging business partner pa tayo. Hindi alam ni Abigail na matagal nang pinag-iisipan ni Gavin ang plano niyang yon. Mula pa lamang sa unang araw nila sa cafe. Walang kaalam-alam si Abigail na may gusto sa kanya si Gavin. Sinubukan niya itong ligawan, ngunit agad siyang nabigo. Isang araw ay ipinakita ni Abigail ang larawan ni Ben. Nakasuot ito ng uniform, matikas at proud na nakangiti. Siya ang fiancé ko, sabi ni Abigail. Hinihintay ko siyang makabalik. Pagkatapos nun, magpapakasal kami. Hindi nagsisinungaling si Abigail. Mahal niya si Ben. At bago pa man ito umalis para sa training, ay sinabi niya na rito ang kanyang nararamdaman. Mahal kita, Ben. Hihintayin kita.
Masayang-masaya noon si Ben. At mula sa training camp ay regular siyang sumusulat ng mga liham para kay Abigail. Kahit gaano kapagod si Abigail sa trabaho, lagi niya itong sinasagot. Agad-agad. At nang makita ni Gavin ang litrato ni Ben, bigla itong naging seryoso. Naiintindihan ko. Para sa akin, sagrado ang nobya ng isang sundalo. Ngumiti si Abigail. Inakala niyang nire-respeto ni Gavin ang kanyang nararamdaman. Ang hindi niya alam, may mga taong kayang magbigay ng matatamis na salita, kayang magkunwaring tumatanggap ng pagkatalo, at kayang magpanggap na iginagalang ang isang pag-ibig, habang lihim na naghihintay ng tamang pagkakataon para ito ay sirain. Hindi alam ni Abigail na nang sabihin ni Gavin na nire-respeto niya ang kanyang relasyon kay Ben, isa lamang pala itong magandang palabas. Sa likod ng kanyang maamong ngiti ay may nakatago ng plano, at hindi sanay si Gavin na mabigo, lalo na kapag may isang bagay na gusto niyang mapasa kanya. At hindi nagtagal, dumating ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay. O mas tamang sabihin na siya mismo ang gumawa ng pagkakataon na yon. Kinabukasan, nagtipon ang mga empleyado ng cafe para sa kanilang regular na meeting. Naroon si Madam Antoinette habang nagbibigay ng mga tagubilin. Bukas ang ika-25 kaarawan ni Gavin, sabi ng boss nila. Sarado lahat ng cafe natin para sa isang pribadong selebrasyon. Narito ang menu. Siguraduhin ninyong handa ang lahat bago mag-alas 7 ng gabi. Tahimik na nakinig ang lahat. Pagkatapos ay tumingin si Madam Antoinette kay Abigail. Ikaw ang magsiserve sa mga bisita. Doble ang bayad sa araw na yon. Pero siguraduhin mong maayos ang serbisyo mo. Mga espesyal na tao ang dadalo. Hindi sila katulad ng mga ordinaryong customer na nagbibigay ng lukot-lukot na tip. Napangiti si Abigail. Malaking tulong din ang dagdag na kita. At simula nang maging isa siyang waitress, mas magaan ang kanyang trabaho kaysa noong nasa kusina pa siya. Mas malaki rin ang kanyang naiuuwing pera. Araw-araw siyang nagtitipid. Halos wala siyang ginagastos para sa sarili. Lahat ng sobra ay inilalagay niya sa alkansya. May isang malinaw na pangarap kasi siya. Balang araw, magkakaroon sila ni Ben ng sarili nilang maliit na restaurant. Madalas niyang isipin ang magiging reaksyon ni Ben kapag nakabalik ito. Maiipunan niya ang sapat na puhunan at sabay nilang bubuuin ang negosyong matagal na nilang pinapangarap. Magugulat talaga si Ben, hindi niya akalaing may naipon na akong ganito kalaki. Nakangiting sabi ni Abigail. Habang iniisip yon ay lalo siyang ginanahan sa trabaho. Hindi bale ng waitress muna siya. Marami pa namang panahon. Nasa harapan pa rin niya ang kanyang mga pangarap. Dumating ang gabi ng kaarawan ni Gavin. Ginawa ito sa isang malaking rest house ng kanilang pamilya sa Tagaytay. Nang dumating si Abigail ay inakala niyang isang napakalaking handaan ang kanyang masasaksihan. Ngunit kabaliktaran ang nangyari. Iilang bisita lang ang naroon. Pawang mga kaibigan ni Gavin. May mga kasama ring kasintahan. May magkakapareha. May magkakahawak ng kamay, may naglalambingan, at halos lahat ay masayang-masaya. Napansin ni Abigail ang isang bagay. Walang girlfriend si Gavin. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit kahit paano ay nakadama siya ng kaunting awa rito. Sa kabila ng yaman at tagumpay nito, tila ba may kulang pa rin sa buhay ng binata. Habang lumalalim ang gabi ay isa-isang nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga bisita. May naglalakad sa hardin, may nagkakwentuhan sa balkonahe, may nagpipicture, at may mga tahimik na nawawala sa paningin ng iba. Malapit nang matapos ang handaan. Abala si Abigail sa pagligpit ng mga plato nang marinig niya ang boses ni Gavin. Tingnan mo sila. Lahat may kapartner. Lahat may kayakap. Lahat may kasama. Ako lang yatang ulang nagmamahal. Napatingin si Abigail sa binata. Mukha itong malungkot. At dahil mas likas na mabait ang dalaga ay agad siyang naawa rito. Naku, wag mong sabihin yan, sir, sabi ni Abigail. Mabait ka naman, masipag ka, responsable, at kailangan naman talaga minsan ng pagiging istrikto sa negosyo. Darating din ang taong magmamahal sa'yo. Ngumiti si Gavin. Ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Talaga? Naniniwala ka? Oo naman, tumango ito.
Pagkatapos ay tumingin sa kanya ng may pag-aalala. Pagod ka na ba? Konti lang, pero mas madali pa rin ito kaysa sa kusina. Napatawa si Gavin. Tama ka. Kahit ako halos mahimatay nun sa init doon. Saglit silang nagkwentuhan at sa unang pagkakataon, naging komportable si Abigail sa kanyang boss. Nakalipas ang ilang minuto ay tumayo si Gavin. Halika, mag-toast tayo. Birthday ko naman. Umiling agad si Abigail. Pasensya na, sir. Nasa trabaho pa ako at hindi rin ako umiinom. Isa lang, simpleng cocktail lang. 5 minuto lang naman. Hindi ka na empleyado ngayon. Bisita ka na. Birthday ko naman. Nag-atubili si Abigail, ngunit sa huli ay pumayag din siya. Ilang sandali ang lumipas, inabot ni Gavin ang isang makulay na inumin. Tikman mo, espesyal yan. Humigop si Abigail. Kakaiba nga ang lasa. Ngunit wala naman siyang alam sa mga inumin kaya hindi niya na ito pinansin. Lumipas ang 10 minuto, biglang umikot ang kanyang paningin. Parang lumulutang ang kanyang katawan. Parang mabigat ang kanyang mga mata. Bakit parang nahihilaw ako? Mahinang bulong ni Abigail. Yun na ang huling bagay na kanyang naalala. Nagising siya kinaumagahan. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nanlalabo pa ang kanyang paningin, masakit ang kanyang ulo, at mabigat ang kanyang pakiramdam. Ngunit nang tuluyan siyang magising ay tila huminto ang kanyang mundo. Mag-isa siya sa kama at wala siyang suot na damit. Nanginig ang kanyang buong katawan. Biglang bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi niya kailangan magtanong, hindi niya kailangan mag-isip. Alam na alam niya kung ano ang nangyari. Hindi maaari, umiiyak niyang sabi. Mabilis niyang hinanap ang kanyang mga damit. Nagkalat ang mga yon sa iba't ibang bahagi ng silid. Habang nanginginig ay isa-isa niyang pinulot ang mga yon. Maya-maya ay may narinig siyang mga yabag. May taong papalapit. Gavin? Mabilis siyang nagbihis. Galit, takot, nasasaktan, at galit na galit sa sarili. Paano ko nagawang magtiwala? Napakatanga ko. Ngunit hindi si Gavin ang pumasok, kundi si Madam Antoinette. At agad siyang tiningnan nito ng may matinding panghahamak. Ikaw pala yan. Kaya pala. Natigilan si Abigail. Madam, akala ko waitress ka. Yun pala, pati kama pinagsisilbihan mo. Parang sinaksak ang puso ni Abigail. Magkano ang kinita mo kagabi? Ilang lalaki ang pinagsilbihan mo? Galingan mo pa. Pero hindi ka nababagay sa cafe ko. Napaiyak si Abigail. Hindi man lang siya pinakinggan. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Tanggal ka na at huwag mong asahang babayaran kita para sa kagabi. Lumayas ka na. Tahimik na hinanap ni Abigail ang kanyang sapatos at bag. Nakita niya ang isang sapatos sa ilalim ng kama. Ang bag naman ay nasa banyo. Pagkatapos ay dali-dali siyang lumabas ng bahay at tumakbo papalayo. Palayo sa lugar na sumira sa kanyang katahimikan. Habang nakasakay sa isang pampasaherong jeep pa uwi, ay tuluyan ang bumuhos ang kanyang mga luha. Hindi niya alam ang susunod na gagawin. Hindi niya alam kung paano haharapin ang bukas. Ano nang mangyayari sa akin? Sasabihin ko ba kay Ben? O itatago ko na lang ito habang buhay? Tanong niya sa sarili. Matagal siyang nag-isip at sa huli ay gumawa siya ng isang desisyon. Hindi niya sasabihin kay Ben. Hindi niya ito guguluhin. Nasa training ito at marami nang iniisip. Ayaw niyang dagdagan pa ang problema nito. Hindi rin niya sinabi ang nangyari sa kanyang mga magulang. Ang sinabi lamang niya ay ayaw na niyang magtrabaho bilang waitress. Pagkalipas ng ilang linggo, nagpasya siyang umalis sa kanilang bayan. Hindi na niyang kayang manatili roon. Lahat ng sulok ay nagpapaalala sa kanya ng nangyari. Kaya nagtungo siya sa Maynila. Bit-bit ang maliit na maleta at isang pusong sugatan. Maraming beses siyang nabigo sa paghahanap ng trabaho. Ngunit hindi siya sumuko. Hanggang isang araw ay natanggap siya bilang assistant cook sa isang maliit ngunit sikat na family restaurant. Kasama sa trabaho ang maliit na kwartong matutuluyan. At higit sa lahat, may mga taong mababait. Ang may-ari ng restaurant ay si Mang Harrison.
isang matandang chef na kilala sa kanyang husay. Sa unang linggo pa lamang ay napansinan nito ang talento ni Abigail. May potensyal ka. Masipag ka at mahal mo ang pagluluto. Malayo ang mararating mo. Unti-unting tinuruan ni Harrison si Abigail ng lahat ng kanyang nalalaman. Mga sikreto sa pagluluto, mga espesyal na recipe, at mga teknik na hindi natututunan sa paaralan. Para kay Harrison, parang anak na ang turing niya kay Abigail, at sa kanyang pagtanda ay nakikita niya rito ang taong maaring magpatuloy ng kanyang minamahal na restaurant. Lumipas ang mga buwan at naging ganap na assistant chef si Abigail. Nung una ay natatakot siya sa asawa ni Harrison na si Gwen. Mukha kasi itong strikta, tahimik at seryoso. Ngunit kalaunan ay natuklasan niyang mabait pala ito, mapagmahal at maalaga. Parang isang ina. At pagkatapos dumating ang araw na tuluyang nagbago sa kapalaran ni Abigail. Mula pa lamang umaga ay masama na ang kanyang pakiramdam. Nahihilo siya at tila nasusuka. Habang nasa kusina, hindi na niya kinaya ang amoy ng mga niluluto. Mabilis siyang tumakbo papunta sa banyo ng mga empleyado. Paglabas niya ay naroon si Gwen, ang asawa ng kanyang amo. Tahimik itong nakatingin sa kanya at parang may alam. Sige nga, tigilan mo na ang pagtatago. Namula si Abigail. Ano pong ibig niyong sabihin? Buntis ka ba? Parang tinamaan ng kidlat si Abigail. Hindi maaari. Ang fiancé ko'y nasa training pa at wala naman akong... Bigla siyang natigilan at parang bumalik sa kanyang alaala ang gabing matagal na niyang pilit na kinakalimutan. Unti-unting pumatak ang kanyang mga luha at sa unang pagkakataon may isang taong handa siyang pagsabihan ng buong katotohanan. Humagulgol si Abigail at ikinuwento kay Gwen ang lihim na hindi niya kailanman na ibahagi sa kanyang ina, sa kanyang ama at maging kay Ben. Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Gwen, hindi mapakali si Abigail. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang posibilidad na matagal na niyang kinatatakutan. At kinabukasan, sa payo ni Gwen, nagtungo siya sa isang butika malapit sa restaurant. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang pregnancy test. Pakiramdam niya ay nakasalalay sa maliit na bagay na yon ang buong kinabukasan niya. Pagbalik sa kanyang inuupahang silid, agad niya itong ginawa. Ilang minuto siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hindi halos makahinga. Hindi makatingin, hindi makapagsalita. Hanggang sa tuluyan niyang nakita ang resulta. 2 malinaw na guhit. Positive. Buntis siya. Parang gumuho ang buong mundo ni Abigail. Unti-unting bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Napatakip siya sa kanyang bibig upang pigilan ang paghikbi. Ngunit wala siyang nagawa. Tuluyan siyang napaiyak. Nang gabing yon, kinausap niya si Gwen. Ate Gwen, ayoko ng batang to. Kapag nakikita ko siya, maalala ko lang ang lalaking sumira sa buhay ko. Tulungan mo naman ako. Sabihin mo kung saan ako pupunta. Anong ospital? Paano ko to matatapos nang walang nakakaalam? Tahimik na tumingin si Gwen sa kanya. May lungkot sa kanyang mga mata. Parang may matagal ng sugat na muling bumukas. Sasabihin ko sa'yo kung saan pupunta. Pero bago yon, makinig ka muna sa akin. Tahimik na nakinig si Abigail. Noong 19 anyos ako, nagbuntis din ako. Akala ko hindi pa tamang panahon. Wala kaming pera noon. Nagsisimula pa lang kami ni Harrison. Natakot ako at nagdesisyon akong wag ituloy ang pagbubuntis. Natigilan si Abigail. Hindi niya kailanman inasahang maririnig ang ganoong kwento mula kay Gwen. Hindi ko sinabi sa asawa ko. Ako lang ang nagdesisyon at hanggang ngayon pinagsisisihan ko pa rin. Napaluha si Gwen. Alam mo ba kung ano ang pinakamabigat na parusa? Hindi yung galit ng asawa ko noon, kundi ang katotohanan ng hindi na kami nagkaroon ng anak pagkatapos nun. Tahimik ang buong silid. Gustong-gusto ni Harrison magkaroon ng anak, pero hindi na yun nangyari. Pinatawad niya ako pero hindi ko mapatawad ang sarili ko kahit kailan. Humawak si Gwen sa kamay ni Abigail.
Kaya makinig ka sa akin. Hindi kita hahayaang gawin ang parehong pagkakamali. Hindi kita iiwan. Babantayan kita sa trabaho, sa bahay, kahit saan. At kapag dumating ang araw ng mga tutulungan ka namin. Tuluyan ang napahagulgol si Abigail. Sa unang pagkakataon matapos ang nangyari sa kanya, may isang taong yumakap sa kanya na parang tunay na ina. At mula noon, hindi na siya nag-iisa. Makalipas ang ilang buwan, hindi na maitago ni Abigail ang kanyang lumalaking tiyan. Kinailangan niyang sabihin ang lahat sa kanyang mga magulang. Napaiyak si Linda nang malaman ang nangyari. "Anak, bakit hindi mo sinabi agad sa amin?" tanong ni Aling Linda. Tahimik lang si Abigail. Si Mang Roberto naman ay malalim na napabuntong hininga. Kitang-kita ang sakit sa kanyang mukha. "Kung alam ko lang kung sino ang gumawa nito sa'yo, hindi ko siya mapapatawad." Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nila itinakwil ang kanilang anak. Sa halip ay lalo nila itong minahal. Subalit hindi ganon ang naging reaksyon ng ibang tao. Isang araw, habang abala si Abigail sa kusina ng restaurant, biglang bumukas ang pinto. May babaeng galit na pumasok. Namilog ang mga mata ni Abigail. Nakilala niya agad kung sino ito. Ang nanay ni Ben. "Ikaw?" Napatingin ang lahat sa kusina. Nang makita ng babae ang nakaumbok na tiya ni Abigail ay lalo itong nagalit. "Napakawalang hiya mo! Ito bang sinasabi mong paghihintay sa anak ko?" Napayuko si Abigail. "Habang nasa training si Ben, nagpakasaya ka naman pala." "Tita, hindi po ganun ang tumigil ka. Huwag mo na akong lokohin. Kalimutan mo ng anak ko." Tumulo ang mga luha ni Abigail, ngunit hindi na siya nagpaliwanag. Alam niyang kahit ano ang sabihin niya ay hindi ito maniniwala. "Susulatan ko si Ben. Malalaman niya ang lahat." At yun na nga ang nangyari. Ilang linggo ang lumipas. Dumating ang liham ni Ben. Nanginginig ang kamay ni Abigail habang binubuksan yon. Umaasa siyang baka maintindihan siya nito. Baka kilala siya nito ng sapat upang paniwalaan siya. Ngunit iba ang kanyang nabasa. Hindi siya hinusgahan ni Ben. Hindi rin siya minura. Hindi rin siya sinisisi. Ngunit malinaw ang isang bagay. "Abigail, hindi ko alam ang buong katotohanan at marahil hindi ko na rin kailangang malaman. Sana'y maging masaya ka at sana'y matagpuan mo ang kapayapaang hinahanap mo. Paalam." Yun lamang. At sa isang nawala ang lalaking pinakamamahal niya. Ngunit minsan kapag may isang pintong nagsasara, may ibang pintong kusang bumubukas. Dumating ang araw ng panganganak. Mahirap, masakit, nakakatakot. Ngunit nang marinig niya ang unang iyak ng kanyang anak, parang nabura ang lahat ng sakit. Isang napakagandang sanggol na babae. "Hello, anak!" bulong ni Abigail. At doon nagsimula ang bago niyang buhay. Pinangalanan niya itong Hailey. Hindi naging madali ang mga sumunod na taon. Maraming puyat, maraming sakripisyo, maraming luha, ngunit mayroon ding maraming saya. Kasama niya ang kanyang mga magulang, kasama niya sina Harrison at Gwen, mga taong tumulong sa kanyang makabangon ulit. Hindi rin siya iniwan ng kanyang mga katrabaho. Patuloy silang nagsumikap, patuloy silang natuto, patuloy silang nangarap. At dahil sa kanyang sipag at talento, unti-unti siyang umangat. Naging isa siyang assistant chef. Pagkatapos ay head chef at kalaunan siya na ang namahala sa buong restaurant. Lumipas ang mga taon, namatay sina Harrison at Gwen ng halos magkasunod. 6 na buwan bago sana nila ipagdiwang ang kanilang ika-50 anibersaryo bilang mag-asawa. Masakit ang pagkawala nila, ngunit bago sila pumanaw, may iniwan silang sorpresa. Sa kanilang testamento, lahat ng kanilang ari-arian, ang restaurant, condominium, iba pang naipon ay ipinamana nila kay Abigail. Para sa kanila, hindi siya empleyado, hindi siya kaibigan lamang, isa siyang anak. Lumipas pa ang maraming taon, pumanaw na rin ang tunay na mga magulang ni Abigail at naiwan sa kanyang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, ang kanyang anak na si Hailey. Lumaki si Hailey na matalino, maganda at masipag. Isang student athlete sa kolehiyo at mayroon na ring nobyo.
Samantala, natiling tahimik ang puso ni Abigail. Hindi naman siya naging madre. Nagkaroon din siya ng mga manliligaw at nagkaroon ng mga kasintahan. Mga lalaking nag-alok ng kasal. Ngunit walang nakapagpakaba sa kanyang puso. Walang nakapagparamdam ng dating init na minsan niyang naramdaman. Hanggang isang araw, bilang biro ng isang kaibigan ay nagpahula sila sa isang sikat na manghuhula. May makikilala kang tao. Malapit na. Napakalapit. Napatawa si Abigail. Araw-araw akong may nakikilalang tao sa restaurant. Ano pa bang klaseng pagkikita ang sinasabi mo? Kinabukasan, may isang lalaki ang pumasok sa restaurant upang mag-apply bilang driver. At nang makita niya ito, halos tumigil ang kanyang paghinga. Si Ben. Mas matanda, mas seryoso, ngunit siya pa rin. Nalaman niyang nakatira na rin ito sa Maynila. Kagagaling lamang sa hiwalayan sa kanyang asawa. Iniwan pa nga nito rito ang kanilang bahay sa probinsya. Matagal nang napatawad ni na Ben at Abigail ang isa't isa. Pagkatapos ng napakaraming taon, ano pa bang dapat nilang pag-awayan? At habang magkasama silang nagtatrabaho, unti-unting bumalik ang dating samahan, ang dating tawanan, ang dating saya. Makalipas lamang ang 6 na buwan, nagdesisyon silang magsama. Naging manager si Ben ng restaurant at mabilis nitong natutunan ang lahat ng tungkol sa negosyo. Samantala, si Hailey ay nag-aral naman sa ibang lungsod. Araw-araw silang nagbe-video call ng kanyang ina. Hanggang isang araw ay napag-usapan nila si Ben. Ma, aminin mo na, si Ben ang tatay ko, hindi ba? Nabigla si Abigail. Kaya ba hindi kayo nagkatuluyan nun? Tapos ngayon lang siya bumalik dahil mayaman ka na? Napailing si Abigail. At sa unang pagkakataon, ikinuwento niya sa kanyang anak ang buong katotohanan. Ang tungkol kay Gavin, ang tungkol sa gabing sumira sa kanyang buhay, at ang tunay na ama ni Hailey. Nalaman din ni Hailey na si Gavin ay matagal nang namatay dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Naubos nito ang kanyang pera, nasira ang kanyang buhay, at tuluyan itong nalugmok bago pumanaw. Samantala, si Madam Antoinette naman ay namatay matapos atakihin sa puso, matapos malugi ang kanyang mga negosyo. Tahimik na nakinig si Hailey. Para itong eksena sa teleserye. Para itong nobela. Para itong katang-isip. Ngunit lahat pala ay totoong nangyari sa kanyang ina. Dumating ang bakasyon, umuwi si Hailey at natuklasan niyang magkasama na nga sina Ben at Abigail sa iisang bahay. Kayo talaga, 40 years old na kayo, saka pa lang kayo magpapakasal? Napatawa si Abigail. Hoy! Hindi pa kami matanda. Pagkatapos ay tumingin siya kay Ben. At may isa pa akong sorpresa. Ano yun? Sa loob ng 8 buwan, magiging ate na sa Hailey. Nanlaki ang mga mata ni Ben. Ano? Oo, buntis ako. Napahawak siya sa tiyan at agad na napangiti. Totoo ba? Tumango si Abigail. Agad siyang niyakap ni Ben. Mahigpit, mainit at puno ng pagmamahal. Mahal na mahal kita, Abigail. Mahal din kita. At sa wakas, matapos ang napakahabang panahon ng paghihintay, matapos ang sakit, pagkabigo, pagluha at pagkawala, natagpuan din ni na Abigail at Ben ang kaligayahang matagal nang nakalaan para sa kanila. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin. Ang kasalanan ng iba ay hindi dapat maging habang buhay na parusa para sa isang inosenteng tao. Kapag may pagsubok na dumating sa buhay, huwag agad sumuko o gumawa ng desisyong pagsisisihan habang buhay. Minsan, ang pinakamagandang biyaya ay dumarating sa paraang hindi natin inaasahan. At tandaan, hindi hadlang ang edad para magsimulang muli. Ang pag-ibig, pag-asa at bagong simula ay maaring dumating anumang oras, basta't hindi tayo titigil na maniwala sa bukas. Muli, ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.